Noong unang beses na makita ng lalaki ang babae, agad siyang nahumaling dito. Nang makita niyang gumagamit ito ng sign language sa pakikipag-usap, inakala niyang bingi ang babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ng lalaki ang babaeng nasa tabi ng pool kung sino iyon. Sinabi ng babae na iyon ang kanyang nakatatandang kapatid. Agad na tinanong ng lalaki kung ano ang pangalan ng kapatid niya. Ngunit tinanong muna siya ng babae kung balak ba niyang ligawan ang kanyang kapatid. Nahihiyang umamin ang lalaki na oo. Nang marinig iyon ng babae, natuwa siya para sa kanyang kapatid kaya sinabi niya ang pangalan nito. Tinanong din ng lalaki kung maaari niyang makuha ang numero ng telepono ng kapatid niya. Ngunit sinabi ng babae na mas mabuti kung sa mismong kapatid na lang niya ito hihingin. Inakala ng lalaki na matatagalan pa bago niya muling makita ang babae. Ngunit makalipas lamang ang 2 araw, nagpunta ang lalaki upang mag-deliver ng takeout na pagkain para sa kanyang pamilya. Laking gulat niya nang makita niyang nasiraan ang sasakyan ng babae. Agad siyang lumapit at nagtanong, "Maaari ba kitang tulungan tingnan ang iyong sasakyan?" Mabilis namang tumango ang babae. Sinuri ng lalaki ang sasakyan at ipinaliwanag ang problema. Aabutin daw ng halos 1 oras bago ito maayos. Nang malaman niyang nagmamadali ang babae, inalok niya itong gamitin muna ang kanyang bisikleta. Siya na lamang ang mananatili upang ayusin ang sasakyan nito. Kaya iniwan ng babae ang kanyang contact information sa cellphone ng lalaki. Sinabi niyang siguraduhin nitong kontakin siya. Pagkatapos ay sumakay na siya sa bisikleta ng lalaki at umalis. Kinagabihan, maraming mensahe ang ipinadala ng lalaki sa babae, ngunit hindi ito nag-reply. Kinabukasan ng umaga, saka lamang naalala ng babae ang tungkol sa pag-aayos ng sasakyan. Nang makita niya ang maraming mensahe ng lalaki, agad siyang humingi ng paumanhin. "Pagod na pagod kasi ako kahapon kaya maaga akong nakatulog." Labis na natuwa ang lalaki nang mabasa ang mensahe niya. Inaya siya ng babae na magkita sila sa hapon upang magpalitan ng kanilang bisikleta. Kaya espesyal na hinugasan ng lalaki ang sasakyan ng babae hanggang sa kuminang ito. Nang makita ng babae ang sasakyan, labis siyang nagulat. Para itong bagong-bago sa sobrang linis. Agad siyang nagpasalamat at inalok na bayaran ang pagpapagawa nito. Ngunit tumanggi ang lalaki. Sa halip, tinanong niya kung maaari silang maging magkaibigan. Nang makita ng babae kung gaano siya ka-awkward ngunit tapat, masaya siyang pumayag. Mula noon, araw-araw nang binibisita ng lalaki ang babae. Unti-unti silang naging malapit mula sa pagiging magkakilala lamang. Bawat araw na kasama niya ang babae ay napupuno ng saya ang puso ng lalaki. Hindi nagtagal, napansin ng mga magulang ng lalaki na kakaiba na ang kanyang kilos. Nagsimulang maghinala ang kanyang ina na may nagugustuhan na ang kanyang anak. Kaya nang umuwi ito galing trabaho, tinanong ng kanyang ina kung bakit napakasaya niya nitong mga nakaraang araw. Sinabi lamang ng lalaki na may bago siyang kaibigan, pagkatapos ay nahihiyang umalis. Lumipas ang mga araw, 1 araw, nawalan ng trabaho ang babae at labis siyang nalungkot. Nang malaman ng lalaki ang problema niya, pumunta siya upang samahan ito. Nakita niya ang babae na nakatalikod sa kanya. Alam niyang akala niya ay hindi siya nakakarinig, ngunit hindi pa rin niya napigilang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Nang humarap ang babae, agad na natahimik ang lalaki. Inaya siya ng babae na tumalon sa pool at maglaro. Nang makita niyang gumana ang pakiramdam nito, tinanong niya kung gusto ba nitong magtrabaho sa restaurant ng kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng sign language, tinanong ng babae, "Hindi ako nakakarinig. Hindi ba tututol ang iyong mga magulang?" Sumagot ang lalaki, "Sigurado akong makikita nila kung gaano ka kahanga-hanga." Kaya kinabukasan, dinala ng lalaki ang babae sa kanilang bahay para sa isang interview. Mainit siyang tinanggap ng kanyang mga magulang at pinaupo. Bago pa dumating ang babae, sinabi na ng lalaki sa kanyang mga magulang na bingi ito. Kaya naghanda sila ng notebook upang doon makipag-usap sa kanya. Natuto pa nga sila ng ilang simpleng sign language sa huling sandali. Nagustuhan ng babae ang mainit na samahan ng pamilya. Pagkatapos, tinanong ng mga magulang ng lalaki kung gusto ba niyang magtrabaho roon. Hindi inaasahan, nagsalita ng malakas ang babae, "Gusto ko po." Nagulat ang lalaki at ang kanyang pamilya. Wala silang ideya na nakakapagsalita pala ang babae. Tinanong siya ng lalaki, "Akala ko hindi ka nakakarinig." Ngunit sinabi ng babae, "Matagal na akong nakakarinig. Akala ko lang ay ikaw ang bingi." Bagaman natuwa ang lalaki, bigla niyang naalala ang pag-amin niya ng damdamin noong nakaraang araw. Narinig pala ng babae ang bawat salitang sinabi niya. Hindi niya napigilang tanungin, "Kung ganoon, gusto mo rin ba ako?" Itinaas ng babae ang kanyang kamao sa tapat ng kanyang ilong. Iyon ang sign language na nangangahulugang, "Gusto kita."